Yan. Hello. Good morning. Good morning sa atin. So, Happy Father's Day last Sunday. At natutuwa kami sa inyong mga pagganap. No? Pinatay niyo yung tatay. Pero maganda yung lesson. Praise God. At nakapag-basketball yung mga tatay. No? Praise God. No? Sinira na yata yung ring eh. Okay na ba? Ayos na. Nagpapatuloy po tayo sa ating pong tema na kung saan ay sinusuri natin yung mga character sa Bible patungkol po sa pagiging men of faith natin. At ano po yung mapupulot po natin na bagay at ang mga aral patungkol sa kanilang mga buhay. Pagpaumanhin niyo yung napakaraming mga tekstong ginagamit natin, pero essential po kasi siya para ma-capture po natin yung kabuuan ng story ng character na pinag-aaralan po natin. So para sa umagang ito ay pag-usapan naman natin ang buhay ni Prophet Elijah. Si Elias po. Kilala niyo po ba si Prophet Elijah? Si Elias? O pangalan ba yun sa sa telenovela na pinapanood niyo? So pag-usapan natin, siya yung prophet of courage and faith. Pag-usapan natin ngayong umaga, ano po yung mapupulot po natin na aral sa kanyang buhay. At paano natin ito ma-i-apply sa ating mga pansariling buhay. Bago po yun, tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil binigyan niyo po kami ng magandang panahon, ng kalayaan para sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa availability ng mga lingkod mo, ng mga anak mo na nagtipon ngayong umaga upang mag-aral ng iyong mga salita. Ang panalangin po namin ay matanggap namin ang lahat ng mga pagpapalang inihanda mo sa amin para sa araw na ito. Hiling po namin na ang pagsama ng banal na Espiritu upang magbigay sa amin ng karunungan at ipaalala po lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. At ito po, Panginoon, ay magtulak sa amin upang ibalik po sa iyo lahat ng mga papurit pasasalamat po namin. Tulungan niyo po ng katatagan ang bawat isa na kami po, Panginoon, ay makatutok sa aming pakikinig. Ano man ang mga sagabal ay aming winawaksi sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tanging ikaw lamang po, Panginoon, na maging sentro ng aming pong pag-uusapan sa mga salita mo. Lord, salamat po. Be with us this morning as we study the life of Elijah. Salamat po. Ito po ang panalangin namin sa buhay, sa panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tayo magsabi ng amen. Okay. Ngayon po ay gamitin po natin maraming teksto. Salamat po. 1 Kings chapter 17, tapos chapter 18, gagamitin din po natin yan. Tapos tsaka yung chapter 19. So pag-aralan natin ang buong buhay ni Prophet Elijah. Challenging po ito kasi laging 5 points po yung kailangan. Kaya bawal po talaga sa nagpipreach pag ganito kahaba yung mga nagsa-side comment. Kaya nga hindi ako nagsa-side comment eh. Ayan, inoorasan ko na to para tayo, maging faithful tayo sa 45 minutes natin na mark. Sino dito nakakaranas ng spiritual darkness sa buhay niya? Parang walang ginagawa ang Panginoon. Parang walang kinikilos ang Panginoon sa buhay niya. Maybe some of us, marami tayong pinapanalangin, tapos parang walang ginagawa ang Panginoon, hindi nakikinig ang Diyos. Minsan parang, nasasabi nga natin, gaya natin si Gary B. Tapatanong tayo, napakanta tayo. Anong kanta yun? Natutulog ba ang Diyos? Ano ba nangyayari, Lord? Ganito yung pinagdadaanan ni Prophet Elijah nung panahon niya. May spiritual darkness. In the midst of spiritual darkness, ang tema nito, ang pag-aaralan natin, ay ang Diyos ay nagtatayo ng kanyang mga lingkod. Sino ang mga lingkod niya na tatayo sa gitna ng mga madidilim na bahagi ng ating buhay at ng ating panahon, hindi lang ating sariling buhay. At tayo lumakad ng merong tapang. May tapang, may lakas ng loob, at may malalim na pag-depend sa ating Panginoon Kristo. Pag-asa, pag-depende natin sa ating Panginoon Kristo. Dito pinakita ni Prophet Elijah ang kanyang faithfulness na kung saan ay hindi nananangan sa lakas ng tao. Hindi nagre-rely sa lakas ng tao. Kasi kung i-imagine natin yung buhay ni Elijah, as we go through sa kanyang buhay, ay
ay malabong mangyari na ma-accomplish yung mga nagawa niya kung sarili niyang kalakasan lamang. Ngunit, sinustain siya ng grasya ng Diyos at ng kanyang sovereign purpose. Kumbaga, sa lahat ng pinagdadaanan ng buhay niya, ang Diyos ang kasama niya. Ang Diyos ang nagmamasid, ang Diyos ang tumutulong sa kanya. 5 punto ang pag-usapan natin. Unang bagay, ang Diyos ang nagtatayo ng isang tinig na papakinggan natin sa madilim na bahagi ng ating panahon. Sa panahon natin ngayon, napakadami ng mga political na mga knowledge, mga grupo, mga factions natin, na mga paniniwala. Marami ang hindi kumikilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon at tamang-tama sa panahon natin ngayon. Kung iisipin niyo po, ang mga kaganapan sa mundo natin ngayon ay nakikita natin ang mga pangyayari sa Biblia na inihula na noon pa. Yung mga pangyayari ngayon, sinusubukan na tupukin ang bayang Israel. Nakikita niyo po ba? Na-unfold na right before our eyes yung mga sinasabi sa Biblia. Gusto nang lipulin ang bayang Israel ng mga kalaban nila, especially yung Iran. No? May mga nuclear threats na nangyayari. So, hindi iba yung pinagdadaanan natin ngayon sa pinagdaanan ni Elijah nung kanyang panahon. Ang 1 Kings chapter 17 verse 1, narito ay sinabi ni Elias sa mga taga-Tisbe sa Galaad noong panahon ni Haring Ahab. Sabi dito, sinusumpa ko sa buhay ni Yahweh na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan ni magkakaroon man ng hamog sa mga darating na taon maliban kung aking sasabihin. Ang context po ng panahon po nila ni Prophet Elijah, napakahirap po. Nahihirapan po ba tayo ngayon bilang isang Kristiyano sa Pilipinas? Halimbawa na lang, tayo po ay nag-worship service ngayon. Meron po bang pumigil po sa atin na pumasok sa pintuan ng ating church? Wala. Meron po bang pumigil sa atin na kapulisan ng otoridad para itigil po ang atin pong pananambahan ngayong umaga? Wala rin po. Ngunit ng panahon po nila, ang kanilang hari ay si Haring Ahab. Isa sa mga pinakamasasamang hari sa kasaysayan ng Israel. Ito ang katunggali ni Prophet Elijah ng mga panahon niya. Yung panahon na ito na ang bayang Israel ay nasa spiritual idolatry. Sila ay merong sinasamba na Diyos-Diyosan. Sila kasi ay na-twist ang kanilang paniniwala at sila ay naniwala kay Ahab, King Ahab, at saka sa kanyang asawa. Sino po yung asawa ni King Ahab? Si Jezebel. No? Siya ay nagpo-promote na mag-worship kay Baal. No? Ito yung god ng fertility. Ayan. Si Baal. At dito, yung appearance ni Elijah na sa gitna ng mga matinding idolatry na nangyayari sa Israel, na sila ay pinamumunuan ng malupit na hari, isang masamang hari, at nandito ang tinig at mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng forma ni Elijah. O kung tayo po ba ang isusugo ng Panginoon para mamagitan sa gera ng Iran at ng Israel, mamamagitan ka ba? Itataya mo ba ang buhay mo? Para sabihin na itigil nyo yan. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Ganito yung kanyang sitwasyon. Napakahirap nun. Kung pwede lang, magtago na lang siya di ba? Baka siya pa ipagbuntunan ng galit ng hari. Yung appearance niya ay talagang napapanahon para sabihin ng mensahe ng merong declaration ng tagtuyot at challenge niya si Baal noong mga panahon na ito na supposedly siya ay magkocontrol ng ulan. Pero sinabi ni Prophet Elijah na siya ang naghahawak ng susi ng pag-ulan, ng kalangitan. Hindi uulan kung hindi niya sasabihin. Diba? Sabi niya dito, hindi uulan, ni magkakaroon man ng hamog sa mga darating na taon maliban kung aking sasabihin. Alam niyo mga kapatid, sa ating mga spiritual darkness ng ating mga buhay, malungkot ba ang bawat isa sa atin? Meron po ba tayong mga kalungkutan sa buhay? May mga kabigatan tayo. Tama po. May mga challenges po tayo sa buhay natin. Aminin po natin yan. Ngunit,
Sa gitna ng mga bagay na ito ay tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi tayo magkukompromiso sa ating pananampalataya. Ulitin ko po, hindi po tayo magko-compromise sa ating pananampalataya. Pag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin po na hindi kumikilos ang Diyos. Amen po ba? Nakukuha natin na kahit na napakagulo, napakadilim, napakalupit ng paligid po natin, hindi pumapabor sa ating buhay na inaasahan. China-challenge po tayo ng mga teksto na ito na manatili po tayo sa ating pananampalataya, na hindi po tayo nagko-compromise. That in the midst of challenging the Lord, directly, pinapatunayan nila na walang Diyos, ay tatayo tayo para mag-speak ng katotohanan. Amen? Tatayo po tayo kahit na napakarami sa paligid po natin ang hindi naniniwala sa Panginoon, ay ikaw ay tatayo na lingkod ng Diyos at sasabihin totoo ang ating Panginoon. Kahit pa nasa alanganin ang ating mga buhay, ay tayo po ay tatayuan natin ang pananampalataya natin. Maybe today, wala pong pumipigil po sa atin. But this text is preparing us para pag dumating ang panahon na ito na tayo po ay kailangan nating tayuan ng ating mga pananampalataya, tatayuan po natin. Amen po ba? Napakadami ng increase ng HIV cases sa Pilipinas. Alam niyo po ba na may ambag po tayo doon kung bakit nag-increase ang kaso ng HIV sa Pilipinas? Paano yun, Pastor? Sa paano paraan? Sa pananahimik ng mga Kristiyano, ay nagpapatuloy ang kasamaan. Nakuha po natin na ibig sabihin. It's about time, mga kapatid, na tayo po ay hindi natatakot sa mga Facebook posts. Kung ito ay naglalaman ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, ipopost mo ba o hindi mo ipopost? Iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao sa iyo. Kakainisan ka ng ibang tao kasi hindi na yan ang kaisipan ng mundo sa panahon natin ngayon. Sabihin ka pa, 2025 na ngayon, yung pa yung paniniwala mo, naniniwala ka pa rin sa Bible? Ang tanda-tanda na ng Biblia? Mga kapatid, sa gitna ng mga bagay na ito, ay tayo ay tinatayo ng Diyos na mag-speak up ng katotohanan. Handa ka ba? Walang takot. Kahit nakasalalay pa dito ang buhay natin. Dapat ang lakas ng loob natin ay rooted sa pananampalataya po natin. Hindi lamang po tayo tapang na kung saan ay pinaglalaban natin. Baka yung pinaglalaban na natin ay nagiging aktivista na po tayo. Hindi po yun ang pinaglalaban po natin. Kundi yung katotohanan na rooted sa salita ng ating Panginoon. Hindi sa popularity ng mga paniniwala na nagkalat dyan sa mundo. Sa paligid po natin. Nalilito na yung mga kabataan natin. Naliligaw na sila ng landasin. Yung popular din, yung mga nagpapalaki sa mga bata ngayon. Imagine that. Para mag-take control yung mundong ito sa paniniwalang gusto nilang isaksak sa atin, maging yung mga bata, mga inosente, sila na yung mga target ngayon. Nakikita niyo po ba yon? Napapansin po ba natin? Nakikita natin yung mga bata, ang tatalino ng mga bata natin ngayon. Pero merong term na kung tawagin ay mga iPad kid. O, di ba? Mga skibidi ba? Ayun. Alam na alam ng mga Gen Z. Diba? May sarili na silang language. Imagine yun yung mga kapatid. Huwag po tayo maging rooted sa kung ano ang popular, kung ano ang in-demand, kung ano yung relevant sa mundo po natin ngayon. Kung hindi rooted po tayo sa pananampalataya po natin, paano po natin palalakihin yung mga anak po natin? Amen po? Point number 2 natin. Grabe, ang haba nun. 12 minutes na agad. Bawal nga mag-second na dito eh. Sige. Point number 2 po natin. Siya ay nagpo-provide para sa kanyang mga servants. Sabi sa 1 Kings chapter 17, verse 4 and verse 22. Sabi dito, inutusan siya, di ba? Doon ka iinom sa batis at doon papakainin ka ng isang uwak. Yun yung verse 4. Verse 22, dininig ni Yahweh ang panalangin ni Elias at ang bata ay muling nabuhay. Nagpo-provide ang Panginoon para sa kanyang mga lingkod. Natatakot tayo, no? Point number 1 pa lang, kailangan daw nating tayuan yung pananampalataya natin. Tahimik ka ba sa pananampalataya mo? O ngayon, magsalita ka na sa pananampalataya mo.
Ang Lord ang nagpo-provide sa kanyang mga lingkod. Amen? Natandaan po natin yan. Ang sabi dito, ang background po nito, nung inutusan po siya, ay magtago daw siya sa batis. After i-deliver yung judgment ni Lord na magkakaroon ng tagtuyot, ay sabi dito, ay si Elias ay nagtago sa batis. At dito ay nakadepende siya sa pag-inom ng tubig sa batis at ang kanyang pagkain ay dinadala daw po ng uwak. Ang uwak ay nagdadala ng pagkain sa kanya. Imagine niyo yun. Ito yung powerful na picture na kung saan ang Diyos kaya niyang maging sovereign sa pagpo-provide sa atin. Sovereign siya sa pagpo-provide. Amen? Kahit na yung uwak, imagine niyo yun, kaya tayong pagsilbihan ng uwak para padalan po tayo ng provision ng Panginoon. Yung seemingly impossible para sa atin, sa sitwasyon po natin, ay kayang i-turn ng Diyos na maging possible. Yung walang-wala na tayo, pero ang Diyos ang nagpo-provide para sa atin. Hindi lamang natin pinag-uusapan dito yung physical na pangangailangan natin, kundi lahat-lahat po sa atin. Kung tayo po ay nakukulangan ng knowledge, ng wisdom, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Yung mga story ng mga successful na mga billionaires, millionaires, galing lang sila sa isang idea. Nakukuha po natin? Sa panahon na nalilito tayo, nagbibigay ng karunungan ng Diyos. Sa panahon na nagkakaroon po tayo ng kahinaan ng loob, biglang tatapang ang ating kalooban na rooted sa kanyang mga salita. Ang Diyos, hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga lingkod. At ayan po ang katotohanan. Nakadepende po si Prophet Elijah sa tubig na nanggagaling sa batis at nanggagaling ang kanyang pagkain naman para galing sa mga uwak. Diba? Ang hirap po talaga na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, ay nalalagay sa alanganin yung buhay natin. Ito ay hindi malayo sa pinagdadaanan at isang mga rant ng mga Kristiyano. Ano yung mga rant ng Kristiyano? Lord, kung kailan ba naman nag-decide ako na maglingkod sa iyo, tsaka naman ako tinadtad ng mga maraming pagsubok. Di ba? Matapos sumunod si Elias, ito yung pinagdaanan niya. Lord, ba't naman ganun? No? Pagkain ka, dumi-dumi ng uwak, yun yung magdadala ng pagkain sa akin. Hindi pa nagpasalamat no? Right after nung pagsunod, merong gantong challenges sa buhay natin. Nakaka-relate po ba tayo? Hello? Di ba? Hindi po tayo iba kay Prophet Elias. Kung tutuusin niya, si Elijah na ito kumbaga, Hall of Faith, kung tawagin. Sa mundo, Hall of Fame. Siya, Hall of Faith siya, pagdating sa Bible. Napakalakas-lakas na nito, no? Pero nakakadaan pa rin siya ng mga ibibigat na pagsubok. Even yung mga faithful servant ng Panginoon, tandaan po natin to mga kapatid, ay meron din na season na na-isolate po sila. Na bilang isang Kristiyano, malungkot po minsan ang pagiging isang Kristiyano kasi hindi ka sumasabay sa agos ng tubig. Ikaw ay sumasalungat. Yung mga paniniwala nila ay hindi mo tinatanggap. Sumasalungat ka kasi salungat yung paniniwala ng mundo sa paniniwala ng Biblia. Merong isolation, na-isolate tayo kung minsan. Tama po ba? Iisip natin, walang nakaka-relate sa akin. Lord, ang lungkot-lungkot ng buhay nito. Bakit kung kailan sumunod ako sa iyo, ganito yung naranasan ko. Pero mga kapatid, wag po nating kalimutan na kahit tayo nasa gitna ng isolation ng buhay natin, ang Diyos pwedeng magpadala ng uwak para mag-provide para sa mga pangangailangan natin. Kahit na yung mga unexpected na mga means ng Panginoon ay pwede niyang gamitin para mag-provide para sa atin. Kaya tunay yung salita ng Diyos na wala tayong makikita na lingkod ng Diyos na nagugutom. Amen? Kasi nagpo-provide at nagpo-provide ang Panginoon kahit sa mga unexpected means. No? Uwak magpapadala ng ng pagkain. Kaya pag yung mga anak natin pag nagugutom, no? Kang mag-alala, parating na yung uwak. Meron pa dito yung poor na widow, di ba? Nakakuha natin ibig sabihin. Pinapunta siya dun sa widow. Naalala niyo yung kwento? Gutom na siya Tapos pagpunta niya doon, ang natitira na lang, patak na lang ng oil. Tapos isang gatang na lang ng harina. Tapos nagugutom na silang mag-ina.
Tapos nang inutos ni Elijah, ipagluto daw siya, tapos kakain daw siya. Kapal na mukha ni Elijah, no? Wala na makain yung mag-ina, hiningi pa niya yung huling pagkain. At pinakain sa kanya at nabusog po siya. Diba? Kahit yung mga poor widow, kahit yung mga mahihirap, kahit gamitin ng Panginoon, isusustain ng Panginoon, magpo-provide ng Panginoon. Nakuha po natin? At dito rin yung namatay po yung anak po niya at muling binuhay po. By faith, nabuhay muli yung bata. Tinuturuan tayo na ang grace ng Panginoon ang nagsusustain sa atin araw-araw. Araw-araw nagpo-provide ng biyaya ang Diyos para sa atin. Hindi lamang po sa pagganap natin sa ministry. Baka inisip natin, Lord, di naman ako active sa ministry. Baka yun lang yung tinutukoy ng mensahe. Kasi si Prophet Elijah yun, hindi naman ako ganung ka-level ng faith. No? Pero hindi lang po, para sa atin din pang araw-araw na pamumuhay, sa pag-survive natin sa buhay, kaya po natin maramdaman ang provision ng Diyos. Amen po. Yan ang ating dapat na ilagay sa ating puso't isipan, na ang grasya ng Diyos ang nagsusustain po sa atin daily. Okay pa po ba kayo? 20 minutes na yung nakalipas. Point number 3. Iko-confront po natin yung idolatry ng ating mga buhay sa pamamagitan po ng pananampalataya natin. Alam niyo po ba na ginagamit po tayo ng Diyos para i-confront yung mga idols natin sa buhay po natin? O, naalala po natin, meron po silang, wino-worship that time, no? Inutusan si si Elijah para sila ay manumbalik sa pananampalataya sa ating Panginoon. O paalala sa atin, sino po may mga idols sa puso po natin ngayon? O sa 1 Kings chapter 18 verses 21 at saka yung 41 hanggang 42. At ito yung panahon na kung saan ay lumapit si Elias sa mga tao, tapos sinabi niya, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang Diyos, siya ang sundin ninyo. Diba? Ngunit kung si Baal, siya ang inyong sundin. Hindi makasagot yung mga tao ng mga panahon na ito. Tapos umakyat si Elias sa tuktok ng Carmelo, ng bundok, na lumod at sa lupa, at ipinasubsob ang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Nakuha natin yung ibig sabihin, mga kapatid? Nagdadalawang isip pa po ba kayo? Sino po dito nung naging Christian na siya? Meron pa po siyang mga hindi mabitaw-bitawan na mga pananampalataya at paniniwala sa buhay niya. Anong religion mo? Half Christian, half Catholic. Sino dito yung half Christian, half Iglesia? Ano ba naman yan? Half Muslim, half Christian. Meron bang ganon, mga kapatid? O dito, sabi hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang Diyos, siya ang sundin ninyo. Diba? Ngunit kung si Baal, siya ang inyong sundin. Nakuha natin ibig sabihin? Dito yung panahon na yung context nito, yung background nito. Si Elijah, challenge niya yung naalala niyo yung kwento ni Elijah? Yung 450 prophets ni Baal at yung 400 prophets ni Asherah. So, ilan lahat yon? 400 plus 450? Ilan? 850. Nag-iisa lang siyang nag-challenge sa mga prophets. So, ano yung labanan nila? Ayan na, family feud sila Pinakamasayang family game show. Ayan nila. Nung panahon na yun, challenge siya, spiritual duel. Tinatanong kung sino yung God na sasagot sa pamamagitan ng apoy. Diba? Naalala niyo yung kwento na to? Yung mga tao nalilito. Nalilito, nahihilo din sila. Masakit ulo nila, masakit yung likod nila. Hindi nila alam. Sila ay torn between kanino ba ako maniniwala? Diba? Kay Baal ba ako? Kay Lord ba ako maniniwala? Yung paniniwala nila, kinumbay na lang. Ganun ba kayo? Combine na lang. Half Christian, half born again. Meron ba ganun? Half Muslim, half Christian. Si Yahweh at si Baal, pwede ba yun? Pwede ba magsama si Baal at si Yahweh? Hindi naman, di ba? So dito, after nung victory, si Elijah ay nag-pray ng ulan. Yan. So, symbolic na, pag-reverse ng judgment, ng drought. At ngayon, umulan na nga. Diba? Bumaba rin yung apoy, tapos nung nag-pray na siya ng umulan, umulan na nga. Kasi yun yung sinabi ni Lord na judgment, diba? Kung hindi papaulan hindi uulan. At ito, yung nag-pray na siya ng ulan, umulan na. Noong mga panahon yan. Mga kapatid, okay pa ba kayo? Inaantok ba kayo? Hello? Hep, hep? Hooray? Ayun. Parang medyo inaantok yata. Malamig ang panahon,
showdown sila ng mga panahon na ito. Bilang application sa atin mga Kristiyano, paano natin to i-view? Anong matitake away po natin dito? Ang Lord nagde-demand po sa atin ng allegiance. Amen? Buo. Hindi po natin sinusuko kung ano lang yung kaya nating ibigay kay Lord. Nakuha po natin, Lord, ito lang. 10% lang. Lord, 50% lang ng buhay ko. Hindi. Yung buong buhay natin ang inaalay natin kay Lord. Amen? Hindi parte-parte lang. Deserve ni Lord na ibigay yung buong buhay natin. Hindi po natin pwedeng ma-mix yung pag-worship natin kay Lord, pero nandito pa rin po tayo sa pita ng ating laman. Kung nasusunod pa rin yung pita ng ating laman, ay hindi po natin pwedeng pag-combinein yung kasalanan sa kabanalan. Hello? Nakuha po natin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ay dinedemand ng Lord para sa atin na maging exclusive po yung pag-alay po natin ng buhay natin sa Kanya. Alam niyo po yung term na namamangka sa dalawang ilog? Meron ba ditong kabataan na ganon? Namamangka sa dalawang ilog? Sino po dito yon? Meron ganon dito? Diba? Hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Dapat isa lang po, mamimili po tayo. Hindi po din sinabi ng Panginoon na ito ang daan. Nakuha po natin. O, dito ang daan. O, siya ang daan. Ano sabi ni Lord? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Di ba? Wala nang iba pa, kundi sa Panginoon lamang, sa Panginoon Kristo lamang. Kaya naman yung pananampalataya po natin ay dapat ibigay lamang natin kay Lord. Hindi kung ano lang yung ating kung ano yung comfortable sa atin para ibigay lang kay Lord. May mga reservation pa po ba tayo kay Lord? Diba? Kahit po yung mga anak po ninyo ay kay Lord po yan. Amen po ba sa mga magulang? Kahit yung mga partners po natin kay Lord. Amen? Kahit po yung mga sa mga kabataan po natin. Yung pag-aaral nyo ay kay Lord din po yan. Diba? Huwag nyo din po problemahin yung magiging lifetime partner nyo. Ang Lord din po ang magpo-provide. Amen? Di ba? Ang Diyos ang nagbigay kay Eva para kay Adan, di ba? Nakuha natin. Ang Diyos ang nagbibigay. So, kay Lord lahat ng gagaling. Kaya naman, bilang response po natin, kung tunay po ang ating pananampalataya, ay marapat lang po na ibalik din po natin sa Kanya. Hindi yung kamay lang natin, hello? Hindi lang yung paalang natin, hindi. Yung buong buhay po natin, inaalay natin kay Lord. Amen? Amen. So, yan yung atin pong itinuturo ng salita ng Panginoon. Kahit na po sa ating mga buhay ay kahit na tayo utusan ng Panginoon na tumayo sa ating pananampalataya, mag-isa, kahit na tahimik ang ibang tao, ipaglalaban mo ba yung pananampalataya mo? Kahit tahimik ang iba, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na ang tunay na pagsamba ay dapat po talaga ay nakakabit sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Which is, sasambay natin siya sa spirito at katotohanan. So, pinaglalaban natin yung katotohanan sa mundong ito ng punong-puno ng kasinungalingan. Ang punong-puno ng peke. Diba? Punong-puno ng peke ngayon eh. Malalo na ngayon ay tad-tad na ng AI po yung mga online po ngayon. No? Sabi nung isa, huwag kayong maniniwala dito, AI lang to. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Invento yun ng mga hukbala. Yung matanda, no? Yung tao, yung AI, ginagaya yung tao. Sobrang maloko ng tao. Yung tao, ginagaya yung AI din naman yan. Punong-puno ng kasinungalingan, kailangan mag-prevail yung spirit, yung genuine spirit natin bilang mga Kristiyano. Amen? At yung katotohanan na tayo ay niligtas ng Panginoon. Tayo ay may order ang hari para sa atin. Tayuan natin yung pananampalataya natin na punong-puno ang mundong ito ng kasinungalingan. Kailangan ng katotohanan ng mundong ito. Okay. Point number 4 po natin. Sabi po dito, ang Lord nagmi-minister din po para sa mga lingkod niya. Di ba? Kung ang pinag-usapan po natin kanina ay tungkol po sa kanyang mga servant ay pinoprovide niya yung mga pangangailangan, ang Lord din po nakikinig para sa kanyang mga servant. Alam niyo po, ito na to parang heroes of faith na siya.
Parang wall of faith na siya, no? Hall of faith na siya. Pero pakinggan po natin yung panalangin po niya. Sabi niya dito, siya ay umupo sa ilalim ng isang punong kahoy, tapos nanalangin siya parang ganito. Yahweh, kunin niyo ang aking buhay. O, di ba? Imagine niyo yan. Tapos din sa verse 12, pagkatapos ng apoy ay may isang banayad na tinig na narinig niya. So, anong ibig sabihin po nito para sa ating lahat? Ang Lord nagmi-minister din po para sa atin ng mga lingkod niya. After ng pagkatalo ni Baal, no, ni prophet, no, at ang kanyang mga propeta, ay dito ay nagkaroon dapat ng revival para kay Elijah. No? Kasi victorious eh. Sino po dito pag nananalo ay masaya po siya? Sino tuwan-tuwa po siya kahit simple na lang, trophy. Yung mga nag-camp dyan, yung nag-champion. Sino nga yung grupo nag-champion? Anong pangalan ng grupo na yan? Ano na? Parang dark bearers yata. Walang liwanag ako naririnig eh. Hindi ko naintindihan. Light bearers daw. Di ba? Ang saya dapat eh, di ba? Tagumpay. Ang saya-saya. Ayos level. Todo na dapat yung kasiyahan. Pero instead, ano nangyari po para kay Elijah this time? Pinahabol po siya eh, di ba? Pinahanap siya ni asawa ni Baal, si Baal. Si Jezebel, di ba? Kakasabi lang ni Ate Sarah kanina eh. Ay tinrete ng kanyang buhay. O, ano ginawa ni Elijah? Tama na tawa. Makinig na kayo. O, tumakbo siya sa wilderness, exhausted, depressed. O, di ba? Lord, unfair, di ba? Lord, kakatapos lang ng camp eh. Dapat masaya lagi. Diba? Dapat victorious pa rin. Dapat nandun pa rin yung hype, nandun pa rin yung fire. Pero bakit ganun, Lord? Yung paghaharapin ko na yung katotohanan ng buhay, kagaya ni Elijah. Diba? Dapat may victory party. Diba? Yes, galing ni Elijah. Talagang nag-stand siya. Over 850 prophets. Talagang tinayuan niya yung pananampalataya niya. And yet, ito yung nangyari para sa kanya. Pinahanap siya ni Jezebel, di ba? Tumakbo siya para sa kanyang buhay. Nagtago sa wilderness, exhausted, depressed. Anong sabi? Siya ay umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Nag-pray siya. Uso na pala dati pa yung mga nagre-relapse, mga kabataan. Pero yung pagre-relapse niya, may isa-isay eh, no? Nasa lilim ng isang punong kahoy, nananalangin siya. O, di ba? Pero yung panalangin niya, medyo huwag niyong gayahin, ano? Yahweh, kunin na po ninyo ang aking buhay. Sino po dito yung nakakadama ng gano'n? Depression, anxiety. Even yung great na mga prophets, heroes of faith, nakaranas ng ganito, mga kapatid. After yan ng victory, hello? After ng victory, ito yung naranasan po niya. And hindi po tayo exempted para dito. And ang natutunan po natin dito sa mga teksto na to, kahit na po tayo ay mga weary servants, ang Lord nagmi-minister sa atin. Amen? Yun yung nakaka-touch dun eh. Yun nakaka-bless na pakinggan. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon sa mga sitwasyon lalo na ganito. Yung kanyang mga presensya, yung mga kamay niya, no? Kaya ang sarap kantahin dyan, siguro nasa lilim ka niya, no? Ng punong kahoy, tas ganyan yung prayer mo. Kanta ka ng sa iyong yakap. Tas kantahin mo din yung backup. Ko'y di nabibitaw. Yeah, yung tawa. Sabi yung, ano yan? Laman ng puso ko, ikaw. Ganun ka dun. Kasi yung yakap ng Panginoon, available siya. Lalo na sa panahon na po tayo ay nagugulumihana, natutukso, depressed. Sino po din nakaka-experience ng ganun? No? May mga sakit-sakit sa kalooban? Meron? No? Hayaan po natin ang Diyos na mag-minister po sa atin. Huwag po tayong maging, huwag po tayong magpanggap. Tapikin natin, baka nami-miss yun eh. Tapikin yung katabi nyo, dali. Huwag kang magpapanggap. Oo. Di ba? Sabi mo, kapatid, sumuko ka na. Napapaligiran ka na namin. Di ba? Nakakuha natin ibig sabihin, paghaharap tayo kay Lord, maging honest po tayo. Even the great prophets, no? Nanalangin ng ganito, no? Lord, sana kunin niyo na yung buhay ko. Wala nang nakatatakot na ako, pagod na ako. Pagod na akong tumakbo sa aking buhay. Ang hirap. Diba? Ang hirap tayuan ng pananampalataya. Ang hirap maging Kristiyano.
Pwede kang maging honest kay Lord. Amen? Pwede mong sabihin kay Lord. And si Lord nagmi-minister para sa atin sa gitna ng mga paghihirap po natin. Huwag po tayong magpapaka-plastic. Huwag po tayong magpapanggap. Lalong-lalo na sa harapan ng Panginoon. After ng defeat, dapat merong revival, may victory party, and yet, tinarete ng kanyang buhay. Meron talagang moments na ma-experience natin yung burnout, yung isolation. It's normal. No, para sa atin. Meron mga emotional crash. After ng spiritual victory, dapat okay, no? Pero merong mga pagbagsak, no? Biglang pagbagsak ng emotion po natin. Pero tatandaan po natin, ang Lord, hindi siya, pwede siyang, sa forma na magpakita po sa atin sa pamamagitan ng hangin, no? Ng lindol, ng apoy, no? Kahit gaya ng ginawa niya doon sa, di ba? Kay Elijah, bumaba yung apoy. Pero ang Lord kumikilos din sa sa gentle whisper. Amen? Pakinggan po natin yung tinig ng Diyos. No, binubulungan niya po tayo. Diba? Anak, balik ka na sa akin. Amen? Anak, magpahinga ka sa presensya ko. Anak, attend ka na ng DJ group. Anak, pakinggan mo yung DJ leader mo. Anak, mag-church ka na ulit. Anak, magbasa ka ng Bible. Anak, di ba? Katagpuin mo ako sa panalangin mo, di ba? Nakuha po natin ibig sabihin, mga kapatid. O, di ba, niyak na naman ako. Iyon, nakuha natin. O, teka lang, hinga muna. May oras pa ako. Kaya ko pang huminga para hindi ako umiyak. Di ba, pag nade-discourage po tayo, pwede siya sa forma ng malumanay na tinig ng Diyos. No? Anak, bitawan mo na. Amen? Nakuha po natin. Di ba kayo nakaka-relate sa akin? Naiintindihan niyo po ba ako? Naiintindihan niyo po ako? Sayang yung luha ko. Hindi niyo ako naiintindihan. Kasi may naramdaman ako bigla di ba? Ganun kung mararamdaman lang din natin yung nararamdaman ng Panginoon, di ba? O anak, ba't ba mas mahalaga sa iyo yung mga bagay sa mundo kaysa sa salita ng Diyos, di ba? Sabi ko na, tama na eh. O, di ba? Tama na. Basta yun, o, di ba? Mas mahalaga pa ba yung sinasabi sa Facebook? O, ba't tutok na tutok ka dyan? Ilang oras ka na nakayuko sa cellphone mo? Mas mahalaga ba yan sa sinasabi ko? Amen? Tapos tayo, nalilito tayo kung ano-ano pumapasok sa isip natin. Wala naman tayong sinasaksak na Word of God sa puso't isipan po natin. Sabi nga kanina, di ba, yung nag-devotion yung mga kalalakihan, nakakatawa pag nagsasama-sama yung mga kalalakihan, nagpe-prayer meeting. Parang lang yung mga babae lang din. Sabi nila, 2 Timothy 3:16, di ba? Anong sabi po doon sa 2 Timothy 3:16? Anong God so loved the world? Di ba? Yung kinasiyan ng Diyos ang kanyang mga salita, di ba? All scripture is God-breathed, di ba? And it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that the people of God may be thoroughly equipped. So, yun yung ibig sabihin ng 2 Timothy 3:16. Bukod pa yung John 3:16 doon. So, di ba? Breath of God. Di ba? Yung hinga. Kanino ka ba nakadepende? Di ba? Nakadepend ba yung buhay mo sa salita ng Diyos na once yung hininga ng Diyos ay mawala sa iyo, ay makakahinga ka pa kaya? Ganon yung sitwasyon natin. Kung tunay tayong Kristiyano, hindi na natin kayang mabuhay nang wala yung hininga ng Diyos. Amen? So, dapat ganon. Parang kung titignan mo yung spiritual na buhay mo, kung hindi ka nakadepende sa salita ng Diyos, naghihingalo ka na. Nakukuha po natin, mga kapatid. Huwag niyong hayaan na yung spiritual na buhay niyo naghihingalo. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen po? Ayan. Sige. Sige. Amen. 7 minutes ka na lang. Panghuling punto. God's mission continues beyond one man. Pag iniisip natin, Lord, papaano na lang yung ministry pag nawala na ako? Grabe naman yun. Sobrang messianic mo naman. Sabi sa 1 Kings chapter 19, verse 19. Parang dito, dumaan si Elias at isinuklob sa kanya yung kanyang balabal. Kanino yun? Kanino yung isinuklob? Kay Eliseo. Kaya nga, noong mga panahon na yun, nung isinuklob yung balabal, napakanta siya Eliseo, ang laban na to. so, si Eliseo yan. So, dito, pag iniisip natin, parang, Lord, ako lang mag-isa. Ako lang, nag-iisa lang ako, nahihirapan na ako.
Pero kung pwede lang batukan si Elijah, binatukan na ni Lord to eh. Kasi sa 1 Kings chapter 19 verse 18, ang sabi dito, ni-reveal kay Elijah na hindi naman siya nag-iisa lang. Amen? O, kaya tanggalin natin talaga yung pa-main character po tayo na mindset. Hello? Hindi mo tayo yung main character. There are also 7,000 na hindi nagbow sa allegiance kay Baal. No, 'di ba? Talo pa rin nila yung 850 na mga prophets. No, pag iniisip lang natin, nag-iisa tayo sa ministry, nahihirapan tayo. Ayaw nating ibigay, pagkatiwala sa iba. Meron pa palang 7,000 na mga hindi nagbow ng allegiance kay Baal that time. Kaya nga, tingin po tayo sa paligid po natin. Tingnan po natin. Sige, tingin tayo sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Hindi ko alam kung paano kayo makakatingin sa likod eh. Pero pwede kayong gumanon. Diba? Ano ibig sabihin? Nandyan yung mga kapatiran po natin. Amen. Sino po dito willing maging kapatid para sa kanyang kapatid? Ayaw. Sino dito willing maging nanay para sa mga kabataan? Ayaw. Sino dito gustong maging maging anak para sa mga nanay at tatay dito? Kaya? Nakuha po natin kasi hindi tayo nag-iisa dito sa laban natin. Amen? Bawat isa sa atin may pagkakatawag na misyon para i-proclaim ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? Ang judgment ng Panginoon sabihin sa mga tao para makasumpong ng kaligtasan out of that. Sa mga warnings na binibigay natin sa mundong ito. Merong prophetic na na gesture, yung cloak, yung balabal, ibinalabal 'yon sa kay Eliseo. Yung anointing, yung pag-succession nung ministry, 'di ba? Kaya ako proud ako dito sa Cornerstone kasi binibiro ko si Bishop Ding 20 years niya nang pinipreach na passing the baton. Passing the baton. Passing the baton. O, 'di ba? Ayan, nagtagumpay siya sa pagpasa ng baton. Amen. 'Di ba? Nawa natin yung passing the baton. Siguro mga 40 years old pa lang siya, sabi niya na matanda na daw siya noon. Diba? Passing the baton daw, passing the baton. Na-appreciate natin 'yon kasi hindi naman talaga nakasalalay sa buhay ng isang tao ang ministeryo. Amen? Huwag natin 'yan mapupunta sa ulo po natin, nayayabang po tayo. Pinapakita lamang nito na ang misyon na ginagampanan natin dito sa lupa ay hindi natin misyon. Hello? Ito ay misyon ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen po? Yan ang tinuturo sa atin. Kaya tayo, may part po tayo para maging faithful dito. Pero hindi po natin ginagampanan lang lahat ng mag-isa po tayo. No? Hinahanap na po natin yung Eliseo po natin. Hanapin na natin yung next Eliseo natin para ipasa na natin yung balabal. Kaya nga kung titignan nyo si April, huwag po kayo magugulat kung nakabalabal po siya. Kasi yung dating nagpasa, nakabalabal din po yun. Kaya nakabalabal ka. Alam ko na, ikaw na si Eliseo ngayon. Pinasa na ni Elijah sa iyo ang balabal. Napapangiti ako, palayo pa lang kasi nauuna ako pag dito Nakabalabal. Pinasa ng balabal ng nagturo. Nakakatuwa, nakaka-bless. 4 minutes na lang ako. Mga kapatid, pakinggan natin. Ministry is not about you. Amen? It's not about you. It's about God's kingdom. Kingdom ng Panginoon yan, yung ministeryo. Hindi nakasentro sa'yo. At pinagpapatuloy lang yan pag wala na tayo. Diba? Pag wala na tayo, huwag kayong mag-alala. May magpapatuloy po kasi mission ng Diyos yan. Hindi hihinto yan, diba? Hindi mahihinto yung mission kasi mission ng Diyos yan Mayroon siyang layunin dyan. At ipasa natin yung katotohanan, magturo tayo ng iba, diba? Mag-iwan tayo ng legacy ng faithfulness. Hindi yung tayo yung sikat. Hello? Diba? Hindi yung kasikatan yung iniiwan natin sa mundong ito. Kundi yung katotohanan, yung pinapasa natin, nagtuturo tayo para sa mga bata, yung mga next generation po natin, nag-iiwan tayo ng legacy ng nagtatapat sa Panginoon. Tinuturuan tayo ng teksto ngayon, ng buhay ni Elijah, na ang Diyos ay always na nagbibigay po sa atin ng nagbibigay sa atin ng faithfulness po niya, ng kanyang grace para sa mga remnants. Tayo po yung mga natitira ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Willing ka ba na magpatuloy na natitira at nananatili sa Panginoon? Diba? Sabi ng Panginoon, yung buhay na isang buhay na nagsuko
sa Panginoon ay i-bless yung thousands of generation. Imagine that. Amen. Thousands of generation yung nakaasa sa'yo. Tingnan niyo mga katabi nyo, grabe. Dami na mga Christian yan sa susunod ng mga salinlahi. Hindi isa, hindi dalawa. 1,000, libo-libong salinlahi. Kaya naman, in conclusion, yung buhay ni Elijah ay nakatuon kay Jesus. Ha? Amen? Kaya naman yung buhay natin ay nakatuon din dapat kay Jesus. Kagaya ni Elijah, sila ay tinawag para isuko ang kanilang mga buhay, no? Sabihin yung mensahe, ganun din para sa atin. Sabihin natin yung mensahe para sa mga kapamilya natin, isuko nyo yung mga buhay nyo kay Lord. Sa mga kaibigan natin, sabihin natin, isuko nyo ang buhay nyo kay Lord. At mag-perform ng mga miracles. May your testimony become a miracle. No? Yung testimony nyo, isabihin nyo. Yung mga makakagilagilalas na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, ikwento nyo sa iba. At kahit na ikaw ay nag-iisa, gawin mo yun. Amen? Pero, hindi kagaya ni Elijah, no? Si Lord Jesus Christ, kaya nga tayo sa Kanya nakatingin, ay namatay para sa kasalanan ng mga tao. At hindi nawalan ng pag-asa, hindi nawalan ng loob. No? Gayahin natin ang Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, tayo ay merong tapang, may pananampalataya,